Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chirigas Mamasagri Channel. Fated or Uzo Matardor. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of June 2000, for the month of June 1 hanggang June 7 for the sign of Gemini. So Gemini, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages sa ng ating angel spirit for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Alamin na natin at bubulabugin at anong ganap sa iyo ang ating mahagilap. Ito na guys, so let's watch this. Oh, there's a Six of Cups. It's either a remembrance, a situation, or either a past person coming back. Oh my God, intense, no? Let's see, what is the original messages? And there's a Four of Cups. No, just reevaluate, analyze. Sa pagbabalik, kailangan pag-iisipan mabuti, no? Klaruhin, liwanagin, no? At unawain ang bawat eksena, no? Additional messages. And of course, this is something guys with the Ten of Cups with happiness. So, magiging masaya at magiging maligaya ka this time. Oh, talaga ba? Baka magiging marapo ka na. Charis. Let's see. Alamin natin yan. Ano kaganapan sa buhay mo pa? And there's a Three of Wands. The waiting is over. Oh my God. Baka hinintay mo talaga siyang bumalik. No? Eto na siya. Babalik na siya. And of course, this is something guys with a hyphen for lesson learned. Basta matuto ka lang kung ano yung naging leksyon. Ano yung mga pinagdaanan mo kung bakit nangyari yon. So, para hindi na maulit yung pinaka-cycle or sistema na ganoon, kailangan alamin mo ang pinaka-punot dulo kung bakit nagkaroon ng ganong komplikasyon. And this is something, the Three of Pentacles for heart-to-heart conversation. So, kailangan nyo na collaboration na maayos, wasto. Additional messages with the Six of Cups. Reference with a judgment for a week of call. So, you need to pay attention, guys. No? Pinapalalahanan ka at binibigyan ka ng babala na mag-ingat ka no, sa taong babalik mula sa nakaraan. So, let's see. This is something the Ace of Cups. No, there's something a new love coming in. Dahil may bagong pag-ibig na magpapatibok sa pihikang puso mo. Kaya kailangan maging aware. No, tatanggapin mo ba itong nakaraan na to? Or kumbaga dito ka magtututok sa bagong taong magpapatibok sa pihikang puso mo. Additional messages. So, there's a lovers. No, ibig sabihin ito talaga magbibigay ka ng kaligayahan sa'yo na nag-uumapaw. Now, some of you magkakaroon kayo ng higher level of commitment. Na maaaring ikakasal kayo, or either magkakaroon kayo ng partnership, or maaaring mag-live-in kayo. And this is something that guys with the Two of Cups, may partnership talaga. Now, the waiting is over. Ito yung hinihintay mo. Alam mo guys, na parang dalawang tao na maaaring pumasok sa buhay mo. Isa sa nakaraan at isa sa kasalukuyan. Let's see. One more card, please. And this is something, guys, with the Knight of Swords. Nagkakaroon ng anxiety, sleepless night. So, matuto ka na. No? Ibig sabihin na i-stress ka. Kung saan ka na-stress and saan ka na-depress, ayun yung bagay na kailangan pakawalan. No? Parang nag-iisip ka ngayon, nahihirapan ka. Ay, ganda, kuya, kwapo ka dyan. No? Parang namimili ka kung sino ba sa kanila. Sino ang pipiliin ko? Taray! And this is something that is also with the breakthrough. Eto na yan. No? Bibigyan dito ng kasagutan sa lahat ng bagay para sa iyo. Bibigyan na mas maliwanag. No? And this is something that is sword. There's a lot of toxic negativity. So, isa sa nagbigay ng komplikasyon sa nakaraan mo ay ang mga taong nasa paligid mo. It's either a friend of yours, a toxic friend, or a toxic family. So, ibig sabihin may tutol. No? May humadlang sa inyong relasyon. May umepal. So, let's see what is additional messages. And this is something that I want for slow and steady. So, kailangan maging mahinahon sa pagpili. No?
At the same time, guys, there's a justice card. Now, there's something karma, no? Maaaring itong tao na to ay magdadala sa'yo ng good karma. No? Siya yung tao talaga na nasa likod ng mga pinagdaanan mo, sa likod mga naranasan mo, siya yung magpapatunay sa'yo na mamahalin ka niya, no, even your flaws. Oh, and there's a star card for recovery and healing. So, hihilom na, no? Gagaling na ang mga naging sugat, no? At ito yung nintay mo no, na muli kang magmahal at muling babuksan ulit ang puso mo. Ay. And there's a 5 of Cups. So, matuto ka na, no? Kung sino yung nagbigay ng anxiety, stress sa'yo. And there's a 5 of Cups, no? Yung disappointment. No, yung parang nagkaroon ng disappoint, parang siya yung nagpatunay na parang may kulang sa'yo, ganito, ganyan. So, yun yung kailangan mo pag-isipan na hakayaan mo bang bumalik ka sa nakaraan na nagbigay ng bangungot sa buhay mo? O itong taong tatanggapin mo na bago? No? Oh my God, let's see. And there's an Emperor, just being mature enough and being grounded. So, magiging mas matured ka na ngayon. No? Matuto ka na, no? Sa mga nangyari sa'yo, sa mga pinagdaanan mo, naputulin mo na yung bagay na alam mong naging, kumbaga, mapanakit sa'yo or nagbigay ng sakit at sinanakit sa'yo. What is the outcome? Ang pinaka-outcome is a temperance, no? Ibig sabihin dito, matuto kang kumalma. Pag-isipang mabuti yung bawat decision or actions, and there's a perfect timing. So, ibig sabihin kaya nangyayari yan, no? Dahil ito na yung time para, mapagtanto niya, no? Para mapag-isip-isip niya kung paano kanya niloko at paano kanya tinraidor, di ba? And this is something the Kingman, kasi hindi pa siya nakaka-move on. Kaya kanya ginugulo dahil may taong dumating sa buhay mo na. Or either may taong darating pa lang. And of course, kaya kanya ginugulo dahil palpak ang pinalit niya. Additional messages. And this is something the 5 of Wands. So see, isa sa bagay na ito, maaaring may kakompetensya ka. Mag-ingat ka. No? Huwag ka mag-alala, there's something a physical of karma, naman yung mga bagay na ginawa sa'yo, there's something coming back. No, there's a bounce back. And this is something the 6 of Swords with the transition. Inaalis ka na sa hindi maganda sitwasyon. This is the moment na makaka-recover ka na. At the same time, this is something the Death card with the transformation, ang laking pagbabago na magaganap sa buhay mo. Diba natapos na eh? Diba babalik ka ba dun sa pagkalugmok na yon? This is a transformation that new beginning is a rise. Talagang magsisimula na panibagong chapter sa buhay mo. Not? Additional messages, so there's a big page of Pentacle, invest wisely. Diba? Ngayon matututo ka ng, kumbaga mag-invest ng emotion and time ng love. Diba? Pag-isipan mabuti, minsan ka na naging tanga, magiging tanga ka pa ulit. Diba? Matuto ka na sa naging leksyon sa'yo. Alamin na natin at agilapin natin anong ganap sa'yo pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan mo. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. Let's see, additional messages tayo. No, pagdating sa finances and career. So, represent, guys, with the Empress card, the River, no? Ibabalik yung katawan lupa mo dito. Ibabalik yung sigla. Alagaan mong mabuti ang sarili mo. The more na mahal mo yung sarili mo, the more na kumaga mag-uumapaw ang magagandang energy sa'yo. And this is something, guys, with the 4 Pentacles. Protection at pangalagaan mo ang iyong finances. Now, tumuto ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. And there's the Sun card. Now, there's something a pure positive outcome. Magiging maganda ka lalabas dito. And there's a sunflower na nagre-represent with an empowerment. And the sun nagre-represent with purify. Na talagang nililinis. Na talaga sinasabi sa iyo, atong sinagliwanag na maaaring magbukas sa liwanag sa isip mo. No, sa utak mo, sa sitwasyon mo. And of course, this is something the King of Cups. Now, there is something devoted and supportive person na maaaring gumagabay sa'yo. Even ancestor guides. So, mahal mo sa buhay na yumao. Tatay mo to, kapatid mo, kuya mo, ano man to, maaaring ginagabayan ka. And this is something the Queen of Pentacles, basta maging mature ka, how to manage and control your finances. And this is something the Three of Cups, na maraming mga celebration na magaganap. Iwasan ng luho, bisyo ng mga bagay na makakasama pagdating sa finances mo. So let's see, hagilapin na natin at anong mensahe sa'yo pagdating sa buhay, pag-ibig. Represent with the Queen of Wands, may confidence, so kailangan lakas mo ang loob mo at maging matapang kang harapin. Ano man dagok ang pinagdadaanan mo sa buhay, pag-ibig. And there's a Chariot card, maraming parating. Handa ka dapat sa pagbabago. And of course, this is something that's for 10 of Pentacles na magkakaroon ka ng long-term relationship, a long-term success.
And this is something that two of one's choices. Ito yung sinasabi ko. Now you have the power to choose. Ikaw yung gagawa ng bagay na ikabubuti mo. So, pipili ka. No, ng taong makakasama mo for good. And this is something the moon card. At truth reveal. Ilalantad lahat ng sikreto. There's a hidden intention. No, kung bakit siya babalik. Kung bakit itong tao na to papasok sa buhay mo, malalaman mo. No? And there's something, the world, no? Babaguhin ito ang mundong ginagalawan mo. Some of you baka taga-ibang bansa pa to, no? Ibang laki, ibang culture, no? Something like that. No? So, there's something trouble. Makakapag-travel ka talaga. Pagdating naman tayo sa kalusugan, and there's a devil card. May talaga may gumagawa ng hindi maganda sa'yo para marami kang maramdaman. So, see, there's a native ones. No? Huwag ka nagbibigyan ng informasyon na ha. Kasi nagkukwento ka na masakit yung ganito mo, masakit yung ganyan mo, mag-iwas ka ha. And there's a four of wands. Some of you, gusto nitong umuwi ka ng Pilipinas, so umuwi ka ng inyo, sa bahay nyo. No? And there's the king of swords. Snap the pattern. Putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. No? Putulin mo yung mga nakagawian mo, nakasanayan mo dito. Iwasan mo yung mga, may nasisense ako mahilig ka sa soft drinks. Iwasan mo, tantanan mo. There's a five of swords. Nagkakaroon ng self-sabotage. Dahil, kumaga nagkakaroon ka na unhealthy habits, no? Yung kinakain mong hindi masusustansya. And there's the king of wands, no? Look at the bigger picture. Lagi mo titignan yung magiging posibilidad. No? Kung alam mo itong tao na to, itong bagay na to, nagtitrigger na sa kalusugan mo, umiwas ka na. Tantanan mo na. So, let's see what is additional message tayo with the magical fire messages, advices, and of course, pick a card, yes or no. Kung bago sa channel ko, ang pick a card, yes or no, guys, papaliwanag ko sa iyo. No, pwede ka magtanong. Isa lang magiging sagot dyan, 1, 2, or 3. Then, of course, guys, kung ano napili mong number, comment down below para malaman ko kung umabot ka ba sa reading ko na to. So, let's see, guys. So, let's watch this. Okay, let's see. What is additional messages with the magical fire messages represent what? With the magical fire messages, and this something, be yourself, just being authentic, no? Maging totoo ka sa sarili mo. You have the personal power to do so. No, kaya mo gumawa ng isang bagay na makakabuti sa'yo. And there's something, let go. No, may mga bagay na kailangan mo na pakawalan, bitawan. No, and this something, spiritual teacher, I told you, kailangan mo ng albularyo yung tutulong sa'yo. No, para ma-break yung chain na yan. No, para mabasag yung kadena na maaaring nagdudugtong sa inyong dalawa. Oh my God. So, let's see what is the yin and yang oracle card. And of course, this is something guys with a control. No, iwasan mong magdaldal. Ito yung sinasabi ko, yung mag-chismis, magkwento. No, medyo pasmado yung bunganga mo sa utantanan mo. No, medyo, kumbaga makala at wag ka nagkukwento-kwento. No, iwasan mo mag-share ng information. There's a masculine energy. No, baka Gemini ka ng very masculine. No, maaaring yung person mo is very hard. No, mukha siyang masarap. Amen. So, let's see what is additional messages. And there's a family, home, and commitment. Some of you guys, no, talagang you are also family-oriented. No, talaga pagdating sa family, talagang tutok ka talaga. And this is something union. Some of you magkikita at magtatagpo na talaga kayo ng mga mahal mo sa buhay. No, maaring magkakaroon kayo ng second chances, no, family gatherings. No, may homecoming talaga, may uuwi talaga galing sa ibang bansa, no? So, let's see what is additional messages. Now, with the synchronicities, represent with the soulmate. Some of you guys know soulmate kayo na person mo. And there's imagination. Oh my God. No, mas lalawak to mga imagination mo. No, magkakaroon ka ng intuition and instinct. And this is something storyteller. At yung sinasabi ko yung magiging maritas, yung magiging chismosa, or either yung makwento. Kung di kasi chismosa, yung makwento ka. No, yung parang walang may tatago sa'yo. Or wala ka may tatago sa ibang tao, ganun. Kumbaga ngayon, di kong bibig mo na, no? What is the romance for Mystic Love Oracle deck? And there's an hurting, guys, agonizing pain. Some of you nasasaktan ka pa rin. Some of you parang nasa situation pa rin yung trauma, no? And of course, this is something safety, comfort, no? Parang feeling mo, ano ka na ngayon, secure ka na. No? Parang feeling mo, ano ka na, kumbaga, ligtas ka na. And this is something you heard with the divine feminine. O may divine masculine and divine feminine. So, ibig sabihin, maaring itong person mo na bago, maaring soulmate kayo. No? Matibay ang inyong connection. Oh my God. What is the angel's number? Represent what? And there's a 0505 with an unexpected shift. This number serves as a gentle nudge to pursue whatever
you the most, it's a possible that something could rock your boat, but you end up exactly where you belong, which could be in somebody else, your dreams, or abroad, etc. So see, kumbaga alam mo sa sarili mo na lahat ng bagay, dagok na problema pinagdadaanan mo, kaya mong baguhin ito. No, kaya mong makalagpas, kaya mong kumbaga makawala diyan, no? Kaya mo, alam mo sa sarili mo sa lahat ng mga naranasan mo, kumbaga kayang-kaya mo nang laruin, you are also a game changer, no? No, kumbaga yung challenges na yan, obstacles na yan, hindi na bago sa iyo yan eh. No, what is the money move oracle deck? Represent with the duality. Don't lose your vigilance. Do not forget about the dual nature of people. No, ibig sabihin dito, kumbaga wag mo kalimutan, dalawa talaga ang kaugalian ng isang tao. So piliin mo yung maging mabuti. So there is something a shadow work represent what? For the shadow work represent what? For the shadow work represent what? Represent, guys, with the hidden desires, longing, passion, and fulfill. Your deepest desires hold the seeds of your potential. So see, lahat ng bagay na nakatago, parang, kumbaga, nasa likod nito yung magiging matagumpay ka. No, lahat ng mga bagay inaasahan, hinahangad mo, makakamtan mo ito. No, maaring maabot kamay mo to, kumalma ka. And this is something, the path of the light, represent what? What is the path of the light, represent what? There's a peace of mind. So this is something as your true love, release, and inner reflections. I find peace. My perspective is gentle and loving. I approach each step with confidence. In moments of fear, I remain brave, knowing that peace resides with me. So kasi ngayon parang mas pipili mo yung kapayapaan at katahimikan, no? Hindi para makipagtalo, bangayan. No, ibig sabihin dito, hindi mo kailangan makipagtalo pa, makipaglaban sa mga tao na yan. No, mas pipiliin mo yung maging tahimik na lang. No? And of course, this is something, guys, with the what lies beneath with the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Oh my goodness. There's a tantric sex. Now, some of you guys may religious factor dito, ha? Ibig sabihin, meron ditong religion, magkaiba kayo ng religion. There's a sex shop, no? Some of you, it's either mahilig sa sex to, person more, either, parang wala kayong intimacy or something, sexual activities. Now, there's something clarifying for a love situation. Represent, guys, with shining sign. Trust in the universe and plan, follow your heart. So magtiwala ka sa ating pong umikapal. No, lahat ng mga bagay na ililalatag sa'yo, yung mga taong darating sa buhay mo, ay parte yan ng plano ng ating Panginoon na kaya siya dumating kasi siya yung magdadala sa'yo sa mas magandang buhay. No? What is the clarifying for a life situation? For clarification for a life situation, and there's something, trust your path. Listen to your intuition and seek direction and embrace discovery. Answer, reveal the journey within. So, magtiwala ka sa tatahakin mong langdas. No? Makinig ka sa iyong gabay. No, dadaling ka niya sa mas makabuluhan at mas magandang kahihinatnan ng buhay mo. Unti-unti mo madidiscover, unti-unti mo malalaman ang lahat ng kahulugan na nangyayari sa buhay mo ngayon. No? Isang hakbangin yan tungo sa mas magandang buhay na nakalaan para sa iyo. So let's see what is the pick a card, yes or no. So let's see and watch this. There is a yes or no, pick a card. Let's start with the number 1. Kung sino yung nakapili ng number 1, ito na yon. And there's a yes. Neatly tied up, secure, trustworthy, and connection. So, ibig sabihin nito, matindi yung pagkakabigkis, no? Matindi yung pagkakatali na sitwasyon. And of course, yes. At secure ka naman dito. No? Talagang ligtas ka at ilaban mo. Number 2. And there's a no. Yield is pure effort wasted. So, ibig sabihin nito, parang wala ng pag-asa. Bulok na yung situation, no? Parang masasayang lang yung gagawin mo. Huwag ka na magsayang ng power. O, kumbaga, parang masasayang lang yung pinaghirapan mo dito, no?
I-let go mo na. Number 3, there's a yes, find a fertile ground, steady growth, fruitful. Ibig sabihin dito, humanap ka ng bagay o lugar na kung saan ka lalago. No, hanapin mo yung sarili mo, hanapin mo yung kung saan kaya yabong at uunlad. No, huwag kang magstay sa isang bagay na alam mong makakasama at hindi makakabuti sa buhay mo. So guys, this is the weekly gabay for the month of June 1 hanggang June 7 for the sign of Gemini. So Gemini, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Then of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos of Dirix. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi skip ng ads, sabay pagpalain kayo nang Diyos at may kapal, siksik, liglig, umapaw na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush.